Gumagawa pa ba ang Diyos ng mga himala? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Maraming mga tao ang nagnanais na gumawa ang Diyos ng mga himala upang patunayan ang kanyang sarili. Sinasabi nila, kung ang Diyos lang ay gagawa ng mga himala o mga tanda o kahangahangang mga gawa, maniniwala na ako sa Kanya. Ang kaisipang ito ay sinasalungat ng Biblia. Nang gumawa ba ang Diyos ng mga kahanga-hanga at makapangyarihang himala sa harap ng mga Israelita, naging dahilan ba iyon upang manampalataya sila sa Diyos? Hindi. Patuloy na sumuway at lumaban sa Diyos ang mga Israelita sa kabila ng napakaraming himala na kanilang nasaksihan. Ang mga taong nakasaksi sa paghati ng Diyos sa dagat na pula, ang siya ring mga tao na nagduda sa Kanya kung kaya ba niyang gapiin ang mga naninirahan sa lupang pangako. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag sa Lucas 16:19 hanggang 31. Sa kwento, isang lalaki sa impyerno ang nakiusap kay Abraham na kung maaari ay buhayin si Lazaro at babalaan ang kanyang mga nabubuhay na kapatid. Sinabi ni Abraham sa lalaki, kung di nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, ay hindi rin sila mangangahikayat kahit ang isa'y magbangon pa sa mga patay. Gumawa si Jesus ng napakaraming mga himala, ngunit ang marami sa mga taong nakasaksi ay hindi pa rin nanampalataya sa Kanya. Kung gagawa ang Diyos ng mga himala ngayon, gaya ng ginawa Niya sa nakaraan, pareho pa rin ang magiging resulta. Ang mga tao ay manggigilalas at maniniwala sa Diyos sa loob ng maikling panahon. Ang ganitong klase ng pananampalataya ay napakababaw at maglalaho kung may isang bagay na hindi inaasahan at nakatatakot ang mangyayari sa tao. Ang pananampalataya na ang basihan ay himala ay isang mababaw na uri ng pananampalataya. Ginawa na ng Diyos ang pinakamalaking himala sa lahat ng panahon nang ipadala Niya ang Kanyang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Roma 5:8. Upang tayo ay maligtas. Juan 3:16. Gumagawa pa rin ng himala ang Diyos ngayon. Marami doon ay hindi lamang napapansin o kaya naman ay tahasang tinatanggihan ng tao. Gayunman, hindi na natin kailangan pa ang maraming himala. Ang kailangan natin ay manampalataya sa himala ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang layunin ng mga himala ay upang ipakilala at patunayan na sinugo ng Diyos ang gumagawa ng mga ito. Sinabi sa mga gawa 2:22, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Gayon din ang sinabi sa mga apostol. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Nasa atin na ang mga sinulat ng mga apostol na kanilang itinala sa Biblia. Sinasabi sa Biblia na si Jesus ang panulukang bato at ang mga apostol ang pundasyon ng pananampalataya. Efeso 2:20. Dahil dito, ang mga himala ay hindi na kailangan dahil ang mensahe ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol ay pinatunayan na at walang pagkakamaling itinala sa Biblia. Oo, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala ngayon. Sa kabila nito, hindi tayo dapat na umasa na laging mangyayari ang mga himala ngayon gaya ng nangyari noong panahon ng luma at bagong tipan. Iyan ang aming sagot sa tanong na, gumagawa pa ba ang Diyos ng mga himala? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.